O, sagutin mo. Gemini, ayun o, Gemini. Madali lang yan. Sagutin mo to ano, Jersky. Oh, sa ito eh. Lahat ng bilis, di ba quiz mabilis? Hindi kayo hintayin ng oras, boss. Patay tayo dyan, wala na, X na kagad. Ako na nag-decide din, no? Hindi, joke lang. Dahil system of equation lang yan. Actually, madali lang yan. Grabe naman si Limited Idol. 12 natin. Nakaka-pressure. Paano na lang kung sa tournament ka na? Rank down na tayo yan, boss. Hindi, madali lang yan eh. Parang yung plus tsaka minus cancel na kagad yun eh. Kasi nag-resolve nga tayo ng value. So, 2x, add mo lang siya both sides. So, magiging 3x equals 12, which is 4 na yung value ng x. So, magiging 8, 2. So, magiging 4, 2. Ang galing ni Limited. Galing mo naman, boss na. Talagang galing. Gumagaling ka na talaga. Wala ka ng sakit ah. Ay. 4, 2 yun guys. Galing Limited ah. May talent ah. Talented. Lalo na yung time titing. Ting 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 ting. Next tayo. What is the slope of the line that is perpendicular to the line defined by the equation? Oh. Lagot. Mali. Mali. Perpendicular, boss. Hindi sila parallel. Pag parallel, parehas ng slope. Pag perpendicular, magkaiba. Diba tinuro ko ito nakaraan? Sa kabila. Magkaiba yung parallel sa perpendicular. So, kung perpendicular siya, negative reciprocal yun. Pag perpendicular. So, alam natin, ang reciprocal ng 3/4 is 4/3. Pero dahil negative yung 3/4 natin, negative times negative, magiging positive. So, magiging 4/3 na lang. Naintindihan mo? Dahil meron tayong given na y equals negative 3/4 x plus 5. So, pag parallel yung sinasabi na slope, pag parallel, ganito yung symbol, then pag perpendicular, ganito. So, yung M1, slope nun, parehas. So, alam naman natin kasi yung slope ng given natin, ito. Tama? Slope nya, ito yung M. So, pag parallel, kung negative 3/4 to, yung sa second line nya, negative 3/4 din. Pero sa perpendicular kasi, yung sa slope ng kabila, pag perpendicular, magiging negative reciprocal. Perpendicular. So, which means, kung meron kang negative doon, times negative, magiging positive. So, reciprocal mo lang yung 3/4, magiging 4/3. Alala? Pindot pa. 4/3 yun. Nag-ghost touch kasi ito eh. Next. Ito madali lang. Sabi mo gusto mo mag-review. Ayun no, nire-review ka na namin. Ito pa, factor lang. Madali lang din daw. So, x squared minus 5x plus 6. So, kunin mo yung constant. Isang positive. Parehas positive. Pwede siyang parehas negative. Ipa-factor lang, no? So, that's correct. X minus 3, tsaka x minus 2. Gets na natin yun, guys. Wala nang paligay-ligay dun. Takpan natin para sabay-sabay tayong sasagot. Nanggugusto. Next na. Eto, oh. Tititit, lobat. Madali lang. So, x squared minus 16 tsaka x minus 4. Galing. That's correct also. Lakan bis ni Ay, kala ko na si Limited eh. Hindi ka mananalo kay Ars. Karks. Report. 4 yan guys, plus 4.
Gets na natin yun, no? Factoring din yun eh. Oo, difference of two squares. Dapat marunong ka ng difference of two squares, completing square of binomials, sum of two cubes, difference of two cubes, then pa ba? Yun lang. Pascal, if ever. Yawa na magsa. Yeah, wag kang bahala ka. Susolve pa kami. Eto. So, pag inequality, nandito ka pa ba? Saan na si ano? Wala na ito si Jersey. Natulog na. Ayaw na yung mag-solve. Diyan ka pa ba, boss? Ay, di ka nga ba? Number 5 pa lang tayo eh. Ang nakikita ko kasi si Limited sa may taas. Tsaka si itong, sino tong R? Si ahahahaha. Saya mo naman, Rusty. Negative 3. So basically guys, kapag inequality, so same lang siya ng pag-solve ng equality, di ba? So yung 4 lilipat natin sa kabilang side, magiging 13 minus 4, which is magiging 9. So ngayon meron kang negative 3x less than 9. So pag nag-divide ka ng negative, pag inequality, nagre-reverse yung sign. So which means yung value ng x magiging greater than negative 3. That's correct. Sana gets yung mga sinasabi ko, ha? Nagre-reverse yun lagi kapag nag-divide ka ng inequality. Pero may mga concept to guys sa basta. Next na. Which of the ay may following. Pero ito madali lang guys, kasi natopic na natin to last time. Kahit wala itong choices, alam na natin magiging sagot na ito eh. Kasi hinahanap lang naman yung vertex. 'Di ba? Nung 4. Ang vertex ordered pair. Ibig sabihin XY. Saan ko lalagay yung 4? Ordered pair. Ganito siya, meron siya kunyari 4. Ano pa yung isang point? Ano pa yung isang partner ng 4 mo? Hindi. Report. Ate, review natin. So remember guys, sa conics, actually sa tawag dito, parabola. Kapag ito kasi naka-vertex form na to eh. Naka-vertex form na yung given natin. Wherein sabi natin, yung kapartner ng x, nagpapalit na yan ng sign. So alam natin na 4 yun, di ba? So di ba ang ordered pair natin xy. So kapag may partner yung x, kung ano yung sign nun, nagpapalit lang kasi negative siya dito. Pero kung naintindihan mo naman siya na magiging 4 talaga siya, di lagay mo doon 4. Pag minus, basta ka partner ng x, nagiging positive yun na. Kapag plus, nagiging negative. So ngayon yung ito, kapartner to ng y. Kasi pag nilipat mo sa kabilang side, magiging y minus 7 yan. Partner na siya ng y. Pero actually, kahit hindi mo ilagay yun dun, kung ano yung nakalagay dito, yun na yun eh. Na partner ng y mo. So bali magiging 4, 7 siya dapat. Yun ang vertex natin. Tundan. Basta may pair yung value o yung variable. It's yung ganyan din sa ibang conics. Like kunyari, meron kang x minus 3 squared plus y plus 4 squared. Then meron kang 25. So ito circle. 'Di ba? So ano yung center ng circle natin? Oh. 3 plus 4. Report. 3 plus 4 ba? Hindi. That is 3 negative 4. Bakit? Kasi sabi natin kapag may pair yung x, nasa parenthesis siya, nagpapalit siya ng sign. So ito magiging, 'di ba, minus 3 siya. So magiging positive siya.
Dito plus 4 siya. So magiging negative. Ay. Kala ko mali eh. Sorry na. Di kasalanan ko na. Ay. Pero ganun siya ginagawa guys. Sa conics kaya yan. Pati sa basta sa order sa magka-partner na ano. That is 4 positive 7. Madali kasing kunin yung center vertex kapag naka standard form. So kung alam mo yung mga standard forms ng conics or ng mga parabola, total parabola lang naman yata kailangan yun, tsaka circle. Sana gets yung pinagsasabi natin. Anyways, okay din to, na-review ko. Eto, pag hinahanap naman dito is yung roots or yung solution, so you need to ito sige, matingnan natin kung anong gagawin mo. Ito pwede mo to i-solve in 2 ways. Actually marami. Pwede kang mag-quadratic formula. Pwede kang mag-completing the square. Pwede kang mag-factoring. Pero factoring guys ang pinakamadaling extracting the square root. Mag-completing the square ka. Pwede rin, kaso hindi eh. Pwede na hindi. Hindi. Solve natin to in 3 ways. Kaya to 3 ways actually. Pero sabi natin guys, pagdating sa quadratic formula or quadratic equation, kung master mo ang factoring, ayun ang gagawin mo lagi. Mali si limited. Report yan guys. Hindi nakikinig, kakasabi ko lang kanina. Report ka sa akin. So, meron tayong given na x squared minus 4x equals 0, diba? So, sabi natin, pwede mo siya i-solve ng quadratic formula, completing the square quadratic formula. So, unahin natin sa factoring. Walang inulit ko lang. Ulitin ko nga. So, pwede mo siyang i-solve ng factoring. Factoring ang pinaka-easy, guys. That marunong ka ng GCMF. Yun, factor out. That marunong ka ng mga ganun. Kasi yung pinaka-madaling way to solve the equation eh. So, ayan, meron tayong given na x squared minus 4x equals 0. So, by factoring guys, alam naman natin na yung x squared tsaka 4x divisible siya, or pwede natin i-factor out yung variable x. Then, eto, magiging x squared divide x, magiging x na lang. Then, negative 4x divide x, magiging negative 4 equals 0. So, lahat ng factor guys, i-equate mo siya sa 0. Kasama to. So, which means yung x natin, equal sa 0 agad yun. Pero ito guys, kasi nakabila, di ba x minus 4 siya? So kung minus yan, automatic magiging plus yan. So ito yung magiging sagot natin. Factoring ang pinakamadali sa mga Pero pwede pa rin natin siya i-solve other way. Completing the square. So paano ba yun? So di ba meron tayo sa completing the square na b over 2. Then naka-squared equals blank kung maalala. So x squared. Pagkasamahin lang yung mga variables, then mag-leave ka doon ng space, then 0. Kung nag-add ka dito guys ng blank, mag-add ka rin sa kabila para balance pa rin. Kung dinagdag mo dito, dadagdag mo sa kabila para equal pa rin yung both sides. So yung b natin dito guys, negative 4. So kung negative 4 yung b, divide to may negative 2. Then negative 2 squared, that is 4. So magiging 4 dito, 4 din siya dito. So magkakaroon ka dito ng perfect square trinomial. So which means, sabi natin last time, na kung ano yung nakalagay dito guys, siya na yung magiging partner ng variable mo. So dahil negative yun nandito, magma-minus 2 ka dito. Then square mo na. So ito guys, pag in-expand mo, ito yung kakalabasan. Foil method mo to, ito yung lalabas. Then 0 plus 4 is 4. Then, syempre, kapag ganito na yung format mo, pwede ka na mag-extracting the square root. So, automatic yun guys kapag completing the square ka, extracting the square root, lagi yung kasunod nun. So, square root mo siya both side. So, remember kapag equation, nagka-plus minus tayo dun . So, maka-cancel yung square, tsaka square root, tsaka square. May x minus to. So, nag-equation to guys. So, magiging plus minus yan, then 2. So basically, lilipat lang natin yung negative 2. Magkakaroon tayo ng x equals plus minus 2. Yung negative, magiging plus 2.
Then solve na natin yung dalawang equation. So magkakaroon tayo ng unang x, which is yung positive 2, plus yung 2 natin, which is magiging 4. Then yung kabila naman is yung negative 2 plus 2 equals 0. So bali 4, 0 pa rin siya. Pero kung may trip ka na quadratic formula, di pahirapan mo sarili mo. Pwede naman yun. Pero sabi ko nga guys, mas maganda to kung naka-factoring. Pag tin-transpose, di ko pero try natin kung ita-transpose mo siya. So pag tin-transpose mo siya, magiging positive 4x, diba? Then divide na both by x. Uy, parang pwede. So magkakaroon ka ng x equals 4. Pero mali ito guys, kasi dalawa solution eh. Diba? Pero nakuha mo isang sagot. Pero dalawa sagot guys, 0 tsaka 4. Paano makuha yung 0? Pero mostly dito ginagamit ng ganito. Pina-factor siya guys. Pina-factor out. No, hindi lalagay. Kasali lagi yun guys. Kasi pag nilagay mo dito yung 0 sa equation, ano ba yung 0 squared? 0 yun. Minus 4 times 0, 0. 0 minus 0 is 0 pa rin, which is equal sa 0. Ibig sabihin, solution siya. Masasabi mo lang na hindi siya ilalagay kapag extraneous root siya. Ibig sabihin, na-solve mo siya, pero hindi mo siya pwedeng i-plug doon sa given mo kasi hindi siya magiging equal sa right side. Yun yung extraneous root. Pero kung yung dalawang solution na nakuha mo is okay siya sa may given, pag sinubstitute mo, ibig sabihin dalawang solution yun, tama. 2.4, ano lang yun, ibabalik ka lang lagi sa ganito guys eh. Sa YT marami na akong ginawa nito. Sa slope to guys, pares lang siya nito actually. Pares lang to guys. Ito nakaslope kasi to, itong y sub 2 minus y sub 1 mo over x sub 2 minus x sub 1, that is slope. So bali itong m na to pinalit lang dito. Wait nga, ano bang pangalan na ito? Si Harrow. Watch out guys. Watch out. Ito may tao nga sa'yo. Si Limited malakas na eh. Gabi-gabi nanonood sa live ko eh. Since day 1 eh. No, Limited na. Day 1 natin ng pre-algebra. Ito Haro. Taka sa courses. Ito yung ginagawa ko dito sa sa kabila sa YT. Bago ako mag-live dito sa TikTok, dito muna ako nagla-live actually. Anyways, nagawa ko na ba yung dito Limited? Parang hindi pa no. Nagawa na ba natin dito yung slope? Ito slope. Meron na. Ayun, pwede mo yan. Pag hindi brown out, mag-live ulit ako. 11 na ako nakaka-live kasi nagla-live ako dito sa TikTok sa YT. 10 PM na ako nagla-live dito. Nag-scroll muna kasi ako eh. Anyways, meron dyan guys, marami. If ever na trip mo pa dyan, marami dyan. Lahat ng yung mga magagandang clips sa TikTok na inaano natin, pinapost ko dito. Hindi. Nagtuturo lang ako guys. Meron na ako niyan, dito sa Trigo guys. Meron yan, may graphic na yan din. Oblique. Hindi ko na nga to alam, buti nga may record eh. Pero comprehensive naman yan guys. At alam ko na maintindihan nyo yan once na pinanood nyo. Pinapasimple natin yung pwede para hindi na rin mahirapan magturo yung teacher sa inyo. Mahirap kaya magturo actually, lalo pag marami students. So in any case,
Limited nga, malakas na, natutulog na lang yan eh. Natutulog na lang yan si limited sa klase guys. Magaganto pa ba? Wag na. Sagot to, up, dalawa sagot. 0 tsaka 4. Ito madali lang. Total slope yung pinag-aaralan natin. Ito lumabas yung given. Kasi parts din siya ng algebra eh. A line passes through the points 2, 3, and 5, 9. What is the slope equation of the line in slope-intercept form? So, ito yung sasabi mo. Ang galing mo manghula ng sunod na topic, Haro ah. So, meron tayong given. So, papasok tayo dito guys sa 2-point form. Kasi given yung 2 points. So, big sabihin, pag 2 points yung given, 2-point form ang gagamitin mo. Then, pinapahanap yung equation ng line sa y-intercept form. Slope-intercept. So, big sabihin guys, kapag nasolve mo na to, lalagay mo siya sa gantong format. Ito yun naman yung form ng ito, 2-point form. Ito, slope-intercept form. Then, ito naman, point slope form. Kasi isang point yung given, tsaka given din yung isang slope. Kaya point slope form. Then, ito dalawang points yung given. Kaya siya 2-point form. Then, ito naman, given yung slope, tsaka yung y-intercept. Kaya, slope-intercept form siya. So, sa case na to, merong binigay na given na 2, 3 and 5, 9. So, dahil points yung given, dalawa, ito yung gagamitin mo. Pero pwede mo ito pag-iwalayin guys, para dito ka na diretso sa M. Like, ganito. So, mentally, kaya natin solve eh, diba? Kunin natin yung slope. Diba, ang slope is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, pili ka lang dyan. Gawin mo tong x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Then, simplify mo na. Do mentally, kaya natin i-solve. Like, 9 minus 3 magiging 6. Then, 5 minus 2 magiging 3. So, 6 over 3 magiging 2. So, basically, yung slope natin is 2. Gets yun? Sundan? Nabilis ba? Uy. 9 minus 3, 6. 5 minus 2, 3. 6 minus 6 divide 3, di 2. Diba? Gets yun. So, meron ka ng slope. So, kung may slope ka na, pwede ka na pumunta dito sa slope-intercept form. Point slope form. Bali, kukunin mo lang, pili ka lang ng points sa dalawa kung anong gagamitin mo. Kasi pares lang kakalabasan yan. So, magkaroon ka ng y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. So, try natin kunin muna sa part na itong unang point. So, bali gagamitin mo to as x sub 1, y sub 1. Hindi mo siya ipapalit sa y tsaka x sa x sub 1 tsaka y sub 1 mo siya ipapalit yung point na given. So, magkakaroon ka ng y minus yung 3 equals yung slope given na yun. Nakuha na natin siya as 2. Tingnan natin kung tama. Then, meron tayong minus 2 dito. Kasi 2 yung x sub 1 natin. So, basically, dapat di tayo nalilito sa pag-plug ng mga given, no? So, magiging y minus 3 siya, then 2x, then minus 4. Sana gets. Dinistribute. 2 times x, 2x. 2 times negative 2, magiging negative 4. So, lipat lang natin yung negative 3. So, magiging y equals 2x minus 4 plus 3. So, magkakaroon nga ng y equals 2x minus 1. Ito dapat yung sagot natin. So, what if ginamit natin yung kabilang point? So, galing dito guys, magkakaroon tayo ng y. So, gagawin natin tong x sub 1, y sub 1. So, magkakaroon ka ng equals minus 9, kasi y yun, y sub 1 natin. Equals yung slope na 2. Then, meron kang x. Then, 5 yun, kabila. Then, simplify na lang. So, magiging 2x minus 10. So, y equals 2x minus 10 plus 9. Nilipat lang yan guys, no? So, magiging y equals 2x. Then, negative 10 plus 9 is negative 1 pa rin. So, pares pa rin sila. Pipili ka lang ng point kapag yun yung given. Pag pinapahanap yung equation ng line. Sundan. Bye, nantok. Oh, ang galing mo naman. Pwede ka na. Eto.
Dali lang to guys. Pag may choices, mas madali pag may choices actually. Pero tatakban natin kasi madali lang to eh. Kayang-kaya ito ni limited pag may choices. Tingnan mo, ang tagal. Ay, nakasagot ka agad. Report. Galing mo naman na idol. Marunong ka na talaga. Hindi na kita tuturuan. Manonood ka pa sa akin limited? Marunong ka na eh. Di ka ba nagkasawa sa boses ko? Oo, tama yan. Limited, hindi ka ba nagkasawa sa mga naririnig mo sa akin? Ulit-ulit na lang tayo eh. Hindi, malakas ka na talaga boss. Ito pag domain and range naman, madali lang no guys. Yan mo lang to eh. X minus 5 din lang, tapos ano, equal mo sa 0 pag hinanap yung domain. Like, magkakaroon ka ng x minus 5 equals 0, so magiging x equals 5, so yun yung magiging domain mo. Like, x is greater than or equal to 5. So remember guys, ito pa isang key. Siyempre. So meron tayong given. So pagaling kasi sa mga domain and range, so dapat paano ba explain ng madali? Mas madali kasi ito pag nakagraph eh, actually. Pero if ever na hindi mo siya kaya i-graph, pero masterin mo yung pag-graph guys ng equation. Yan yung pinakamaganda. I-master mo kung paano mag-graph ng equation para madali mo mahanap yung domain and range. Kasi once na marunong kang mag-graph, yung transformation ng graph, hindi yan magiging mahirap. Pero sa case na to, iba kasi yung ano eh. Oo, sa graph natin, sa x-axis yung domain, then y-axis yung range. Di ba sabi natin dito ka titingin? Pag domain, then dito pag range. Left to right yan lagi guys. Then ito bottom to top. Pag marunong ka mag-graph, madali yan. Pero if ever na-given yung equation or yung function, magkakaiba kasi ito eh. Depende. Pag polynomials guys, kung alam mo yung polynomials at not polynomials, mas madali rin din i-classify yung ano, yung domain and range. So pag polynomials, alam na natin yun eh. Kapag polynomials and not polynomials, so yung mga linear, quadratic, cubic, quartic, and so on and so forth, that is polynomials. Pero kapag rational, kapag radicals, kapag may negative exponent, kapag may fraction na exponent, that is not polynomials. Wherein magkakaroon ka doon ng restriction. May magkakaroon ka doon ng value ng x na hindi siya pwede maging value kapag sinubstitute mo kasi magiging undefined, something like that. Pero sa case na to, eto radical equation to guys kasi may radical sign. So kapag radicals, ang pagkuha ng domain dyan is x minus 5 pero greater than or equal to 0 dapat. Magiging ano kasi yan eh. Pwede kasi maging 0 yung value ng eto sa loob ng radical. Kasi di ba pag meron kang square root of 0, 0 pa rin siya. So pwede siya 0. So sa case na to, pag sinimplify mo yan, magkakaroon ka ng 5. So kung meron kang x greater than or equal to 5, kung ito yung 5 mo, shaded to guys, then greater than siya, punta siya dito. Alam mo, gets na natin yun. So basically, pag binasa siya left to right, kasi domain. So from 5, included to positive infinity. So dapat alam mo yung paggamit ng bracket sa parenthesis, no? So kapag bracket guys, may equal yan. So kapag wala, parenthesis lang ginagamit. Sana naintindihan yung ganun. May mga bits na ako actually niyan. Batak tayo sa ganyan dati sa inequality. Ayun na guys, okay na yung 10. Done. Skip. Correct. Napindot. Anyways, ayun, nag-guess na yun ano. Algebra lang, kaya mo yan ano. Sino ba yan? Ano pangalan nun? Ano pangalan nun? Ano pangalan nun? Sino yun? Sino ba yung nagtanong nun? Si Aro ba yun?
Ikaw ba yun? Nagpapaquiz? Ikaw ba yung may exam? Sino ba yung may exam? Anong app? Gemini yun? Hindi ko yun alam. Ay, si Jersky. Oo nga. Tinulugan na tayo. Sa ano yun? Sa Gemini. Lagay mo lang. Kahit anong ano naman yun pwede. Pwede naman yun sa kahit anong AI. Lagay mo lang yung kailangan mo i-review. Then lalabas na yan. Tiyagaan mo lang basahin tsaka aralin yung mga questions pati yung answer. Dati sinasabi naman yung process actually. Pero pag tinatype ko yun dito guys, sabay-sabay natin siya sinosolve. So hindi ko alam kung ano yung magiging sagot. Kasi parang ano lang siya Hindi ko naman yung ginawa So hindi siya bias actually. Anyways, tama na yan guys. May pasok pa. Good luck sa mag-exam pala. Sa quiz B. Gemini yun. Gemini. Sa Google ako nagko-Chrome. Sa Chrome ako nag-search ng Gemini. Pero pwede yan, may app yan Pwede naman sa app mismo. Pero nakadepende sa'yo kung saan ka mas trip. Pero si Yori ay pumatulog. Yori, matulog ka na nga. Ay, joke. Okay na guys, bukas naman. Edit ko na lang to then post natin. Sayang din Content na rin yan. Kaya maka-edit, ginagamit ni Lola yung laptop. Nanonood. Anyways, post ko yan pag may time. Babukas.